Nung nadikit siya kay Barbie Fortesa, boom! One time, big time. Umingay ang pangalan nilang dalawa. Nabuo ang barda. Na until now, 'di ba? Nangangalingasaw pa rin ang bango, ang alingas-ngas, 'di ba? Rinig na rinig pa rin sa mga palengke, grocery, 'di ba? Sa mga pedicab driver, sa mga tricycle driver, jeepney driver, ang pangalan ng isang Barbie Fortesa at David Licauco. Lalo na sa ibang bansa. Globally. Diba? So, hindi na, imagine niyo, no? Sisisihin mo yung tao, diba, na naging global icon. David Licauco is a global icon. Okay? Naging idolo siya sa buong mundo. Diba? Hindi basta-basta maging endorser ng Chivas Regal. Tapos sisisihin mo yan, di ba? Yang taong maraming endorsement kesa sa idol mo. Sige nga, maglatagan tayo ng endorsement ng idol mo na si Jillian Wards. Compare sa idol namin na si David Licauco. Latagan tayo ng endorsement for 1 year. Kumbaga, yung endorsement ng idol mo, whisper pa lang. Napkin pa lang. Yung endorsement ng idol namin, kinuha na vitamins na tiki-tiki, 'di ba? Hanggang gatas ng matanda, osteoporosis. Ganong kalaki ang agwat. 'Di ba? Manipis pa lang, kumbaga, kasi 'di ba ang mga napkin, manipis, 'di ba? Yung kay David, sa sobrang kapal, sa sobrang dami niyang endorsement in 1 year. In 1 year, 'di ba? Kumbaga kung sa laki at kapal, parang nagsimula sa pagkabata, tiki-tiki. 'Di ba? Hanggang sa pagtanda, 'di ba? Anlin. Yun sa 'di ba? Sa Anlin. Ganun yung tinakbo ng karir ng isang David Licauco. Nandun agad siya sa rurok na yon. Nandun agad yung niya. Imagine niyo, just 1 year, may McDo. Close up. Opo. Vitamilk. Ano pa? Chivas. Ano pa? Comment down below nga. Comment down below. Search natin yun na lang muna, 6 na lang muna. Tignan natin kay Jillian. Kung ilang endorsement ba ang may niya sa buong taon. Diyos ko. Eto. During around 2025 and early 2026. Jillian Wards actively holds a growing portfolio around 2025 and early 2026. She successfully renewed key deals and secured new ambassadors across various industries. One, health and beauty brand ambassador. Worldwide. I am worldwide and Premier Drips.
isa, dalawa. Glutathione capsule, which she launched in January 2025. Isa. Electronics, brand ambassador for the tech brand Nubia. Two, fashion and lifestyle, various long-standing partnership with appeal and accessory brands such as DW. Tatlong piraso. Tatlong piraso renew pa yun. Ito. Natin kay David Licauco. Wait, mali ako na na-type. Ito ako. Siya ba? 12. May Rexona pa pala siya. Health and Wellness, Global Ship Care Center. Meron pa siya. E-commerce, frequent campaigns and promotional deals with Lazada. Ayun, Lazada pa pala. Food and beverage, McDo and Taho Story and Vitamilk. Ilan na agad yun? 3. 3 plus Rexona and Dermaid 5. Etong Health and Wellness Global Sleep Care Center promoting CPAP therapy and various retail campaigns of SM Appliance Center plus 2 pa DP2 na agad yun. E-commerce frequent campaigns and yung Lazada diba? Ilan na yon? Diba? 8, 9, pansyam na agad. Diba? Pansyam na agad. Lampas Diyos ko. Tapos isisihin nyo si David Licauco. Hello? Nahiya naman sa inyo yung mga nag-i-endorse, diba? Ini-endorse ni David Licauco. At in the first place, nahiya sa inyo yung nagbigay ng award kay David Licauco as, diba? As tawag dito, as a love team of Barbie Fortesa, diba? Pinakita lang ni girl, sabi ni Tita, Pinay, pinakita lang ni girl na isa siyang user. How many more leading men needs niya to put her on top? Wala nga siyang endorsement kung meron man. Mabenta ba? Maybe baka si Manong ang buyer. I like it. Downy Mamang, Maggi Magic Sarap. Correct. Diyos ko, ang dami pa pala. Tama, may Sprite pa, di ba? Diba, Rexona, tama. Alberto, Nivea, grabe. Chivas Regal. Panasonic Downy with Barbie. Ay, grabe. Diba? Efficacent Oil, tama. Close Up. Wala akong alam kay JW. Sabi ni Ma'am Ana. Diba? Ma'am Jasmine Salas, Best Actor sa Pulang Araw. Correct. Diba? Actually, mas maganda pa ang mga maging SK man kahit remake. Kita mo talaga na bigay ang mga actions ni David because of Barbie kasi nasa partner din yan. Diba, Ma'am P? Correct, Ma'am Ellen Villanueva. Like what I've said before. Way back.
last year pa. Barbie Forteza is one of a kind. Meron siyang power. Yun yung tinatawag na may tawag ang artista ron eh. Ano ba yung mga tawag na ano? Meron siyang ano ang tawag doon? Basta meron siyang parang power na na mabitbit niya or madala niya sa eksena yung ano niya, kaartihan niya. Diba? Oh, yun, X Factor. May X Factor talaga si Barbie Forteza. May arrive siya agad. Na kaya niyang dalhin ang mga eksena na hindi niya nilalamon ang isang artista. Kasi babalik tayo dyan sa topic na yan. Gaya ng sinabi ko dati, may mga artistang magagaling, pero hindi sila marunong mag-handle ng kapartner nila. Kaya na-over nakakain nila, kumbaga na-overcome yung arte nung isa, nung kapartner niya, nung arte nung isang artistang magaling. For example na lang, Vilma Santos. Vilma Santos is one of a kind also, na talagang nagkaroon ng pangalan, 'di ba? Na pag may naka-eksena siya, hindi niya iniiwanan yung ka-eksena niya. May ganun kasing artista, yun nang iiwan. Wala silang pakialam, basta siya magningning, ganon. Basta siya yung maging highlights nung eksena or nung movie or teleserye na yon, 'di ba? Kagaya ng ganito na lang, Chris Bernal at si Beauty. 'Di ba yung latest nila kay Chris Bernal at yung kay Beauty. Oh. Pansinin nyo, pantay sila, 'di ba? Oh. Si Beauty lumalaban yung arte. Si Chris Bernal lumalaban yung arte. Nagsasalubong sila. 'Di ba? Nagsasalubong sila. Kasi nga bakit? Marunong silang bumalanse. 'Di ba? Kasi kung marunong kang bumalanse, may ganun talagang artista. Na pag magaling kang bumalanse sa isang scene or eksena na pagtatambalan nyo at hindi mo siya kakainin, magniningning yung arte niya. Pero kung ikaw, for example hindi ka naman magaling na artista, tapos yung kapartner mo hindi rin magaling. For example lang, hindi ako magaling. May kaya kong umarte, pero nakadepende sa ka-actingan ko. Pwede kong mailabas yung galing ko, kaso mawawalan ng saysay yun kung yung ano ko, hindi maka-catch up. 'Di ba? Hindi maka-catch up. 'Di ba? Kaya pansinin niyo yung eksena nila, hindi nagka-catch up. Alam niyo kung bakit? Kahit na ibigay ni David yung gusto ng director, kung itong isa hindi nag-giveaway, wala rin mangyayari. Kasi nga bakit? Kasi nga paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit lang yung arte, expression ng mukha. Yung mga atake, pare-parehas lang. So walang nagbabago. So anong magiging natin? 'Di ba? Parang tatama rin tayo. Saka hindi pa siya pang prime time. Sorry to say, kahit ang mga director mag-a-agree sa akin, hindi pa siya pang prime time ineme. Kahit tanggalin nyo si David yan. Example, wala si David yan. Kahit wala si David yan, mark my word, hindi kakainin ng tao yan. Or hindi tatangkilikin ng tao yan. Kasi mga bata pa, mga fans niya. Oh. 'Di ba? Does it mean lilipat na city or just collab project? It's true sana isa pa project with Viva ay ang Barda project. Kung ayaw ibigay ng GMA ang Barda. I agree, tita. Oo.
alam nyo, guys, 'di ba last year ko sinabi nga sa inyo na talagang maraming gusto mag-produce sa kanila, especially ang Viva. Ang Viva, may binalita sa akin diyan na yung isa sa mga kaibigan kong director diyan na na talagang dinadasalan nila itong Barda. But ang ano nga diyan, yung confirmation ng GMA nasa kanila pa rin yan. Pero kung papayagan, 'di ba? Sa artista kasi, alam naman natin si David at si Barbie, gustong-gusto nila, 'di ba, na magkabalikan sila sa trabaho. Kasi alam nila kung gaano kalaki fandom nila. Huwag kayong maniwala dun sa mga nagsasabing inayawan na ni Barbie si David, inayawan na ni David si Barbie. Huwag po kayong maniwala. Totoo yun. Huwag kayong maniwala. Alam nyo kung bakit? Dahil mismo sa kanilang dalawa, nanggagaling na mismo, okay, na sila, mas komportable sila na katrabaho niya, si Barbie, katrabaho niya si David. Oo, kaya nga 'di ba sa latest na podcast ni Barbie, 'di ba? Sa Triggered, sinabi niya, well, actually mas maganda nga yung love team. May ka-love team ka, mas nag-aano siya, mas magandang catch up. Kumbaga nagpaparinig na siya. Doon pa lang nagpaparinig siya na gusto niyang bumalik yung tambalan nila ni David sa Pinilakan Tabing, 'di ba? Na iba pa rin yung may ka-love team ka. Kasi nga, iba kasi ang atake, iba kasi ang love team culture sa Pilipinas. Aminin natin, iba magmahal. At ramdam ni David, ramdam ni Barbie, na kung gaano magmahal ang Barda fans. Diba? Yung Ilonggo girl, tinapos din agad kasi nag-flop. Tapos pinasok siya sa Batang Riles. Ay, ganun. Di kasi ko fan Sorry Ayan, parehong magaling ang Barda sa Pulang Araw. Sabi ni Ma'am Marlene Suryo. Agree ako sa iyo, Ana Caridad Uso. Natural umarte si Lian at talagang maganda. Sabi ni Ma'am Marlene Suryo. 1 month lang ang Ilongga girl. Diba? Tapos isisisi kay David Licauco. Mema lang yun no? Yung bakla. Mema lang. Ayan, BB keeps to calm him down according to David, and he is comfy kay BB. Oo. Only BB lang ang first female na close niya sa showbiz. Tama, tita. Tama naman sinasabi ni Tita Divine dito. Kasi talagang si Barbie lang yung very hands-on sa kanya. Na coach. Coach niya kasi si Barbie talaga Kaya nga takot siya kay Barbie. For me, mamang, basta love team sila in real behind cameras, mas okay yon till forever and maging Mr. and Mrs. David Licauco. Ay, di ba, tita? Ako rin, mas okay sa akin yung tita. Yung, doon na yung ending, di ba? Okay pa yung kahit nga hindi na Kaya nga hindi ako masyado affected na wala silang Na, syempre, lang ako na visit lang din ako bakit ang dami pa Cheche Boreche, di ba? Kung ibabalik naman, di ba? Syempre, naawa ako dun sa mga iba manonood natin. Di ba? Especially sa nag-aabang sa pagbabalik ng Barda. Di ba? So, dito, mga kabarda, nakikita natin na inuulit nila yung sa mga love team before. Di ba? Inuulit talaga nila. Ang dami nasirang LT dahil dyan sa ginagawa ng diskarte ng mga creatives, management.
Magaling talaga si Lian at so pretty yan. Oo. Napaka mahinhin yan. Oo. David, sabi ni Ma'am Helen Villanueva, at saka bakit gagawa ng bagong love team si David? Meron na. Ang dami naman dyan like Eman. Kaya nga, di ba? Mali kasi yung diskarte talaga. Yung Ilongga girl, tinapos din agad kasi nag-flop tapos pinasok siya sa Batang Riles. Sabi ni Ma'am Rosita Rafael. O, diba? Tapos sisisihin nila si David. Mga buang talaga no? Barbie never overboard, sabi ni David. Kaya nga, never talaga. Magaling talaga kasi magbalanse si Barbie. Kaya kanyang dalhin. Ma'am Pinay, sabi ni Sir KJ, binigay na daw po ng GMA yung gustong project ni David. Wag lang daw mabakante. Oo, kaya hintay lang daw tayo, sabi ni Sir KJ. Ay, nako, salamat naman. No? Kasi nga, sila rin mawawalan Sa totoo lang, sila rin mawawalan. Malay natin, 'di ba? Matuloy na. Hopefully, 'di ba? Matuloy na. Tama ka, madam. Pinaasa lang ang mga fan. Actually, hindi lang naman fans ang pinaasa nila. Hindi lang naman fans ang pinaasa nila dahil yan sa, alam nyo na, to be honest, nagkandaleche-leche yung schedule ng Barda. Dahil dyan sa NSD na yan. Last year ko pa sinabi yan sa inyo. Oo. Kasi last year pa sinabi na ni Barbie sa ni David, meron silang teleserye, 'di ba? Bago pa nila i-reveal yan sa madla. Inano na natin yan. Sinabi na natin kay Madam Dawat yan, 'di ba? Nung active pa si Ma'am Dawat. Di pa ako nag-vlog. Hindi pa ako nagla-live. Pinasabi ko na kay Ma'am Dawat yan sa live ni Ma'am Dawat. Diba? Na meron pa silang isang teleserye at isang movie na gagawin. At meron pa nga silang BE, diba? Na supposed to be hindi naman siya kasama ron. Ginawan lang nila ang paraan. Para-paraan ba? Diba? Kaya ang ending, Barda pa rin. Ay, gusto kong balikan yung BTS doon, no? No? Ang sarap balikan ng BTS doon. No? Yung nagkukurutan pa yun. Tapos parang patay mali siya kunwari. Di ba? Si Kailin, inaasam niya si Barbie. Di ba grabe ang flat twist? Sabi niya. Flat twist ba? Sabi ni Barbie. Tapos kunwari patay mali siya hindi siya kinikilig. Pero inaasar siya ni, di ba, ni Kailin doon. Gagano. Gagano si Barbie. Di ba? Nakakilig yun kasi laglagang portion niya. Ang dami naganap doon sa BE na yun. May mga sorpresa pa, di ba? My God. May axe to grade yung ngiwi. Ang movie sa Barda, gilagay ko sa USB at teleserye, madali kong panoorin. Ay, mas okay yun kahit nasasakyan ka niyan. Diba, Mama Teresita? Kahit nasa sasakyan ka, diba? Pwede kang manood. Sinayang ng GMA ang Barda. Madamot sila. Ayaw nilang pagbigyan ang clamor ng Barda fans. Actually, sabi ko nga sa inyo, sila man, kahit ako, mababad trip ako, artista ako, for example. Kaya nga nag-double meaning yung sa interview ni Barbie. Yung sinabi niyang gusto niya, siya kasi professional, di ba sabi niya? Na ang gusto niya, kung ano yung mapag-usapan, yun na yun. Di ba? Oo. Walang palakasan. Double meaning yun. Meron lang siyang inanong isang production
tapos yung artist malakas. Kinumpara niya yun. May pinatatamaan siya ron. At yun yung sinasabi ko sa inyo way back last year pa na may palakasan portion. Kaya itutuloy itong NSD na ito. Yun yung tinutukoy ni Barbie. Balikan nyo yung sa interview. Then balikan nyo last year yung isplok ko. Diba? Yung isplok ko sa inyo. Tapos balikan nyo yung isplok. Yung isplok ko, balikan nyo last year about dyan sa palakasan portion na yan. Then pumunta kayo dito sa interview sa triggered ni Barbie Fortesa na meron siyang in-example na may call time siya sa isang production. Kaso inuna yung malakas sa director. Inuna yung malakas sa director. Ayaw niya nung ganon. Yung napagkasunduan na, in-invite ka, naka-schedule na, tapos dahil malakas yung artista dun sa director, uunahin mo. Diba? So may nasagasaan ka or may nasagasaan kayo. Yun yung sinasabi ko doon sa last year na isplok ko. Diba? Siyempre sinagasaan na nila. Ayaw ni Barbie ng ganun eh. Actually parang sila nga napahiyan dalawa eh. 'Di ba? Nag-isplok nyo, tatapusin ni Barbie yung BE. Kasunod yon teleserye at movie. Tanda ko po yon. Yes, 'di ba? Oo nga, parang nagets ko yon. Baka nga tama yung kutob ko. Yun po yon, Ma'am Ella. Double meaning yon. In example lang ni Barbie yon, may pinatamaan talaga siya ron. Oo. Ayaw niya nga yung palakasan. Dahil malakas si ganito siya, unahin. Diba? Naka-schedule na sila. Kasi nga parang napahiya si Barbie nun. Imagine niyo, in-announce niya. Diba? Sa interview niya, in-announce niya, meron bang abangan ng Barda? Syempre, meron kaming movie at teleserye ni David. Sinabi niya yun eh. At nung na-announce na ni David, nung na-announce na niya, nung event, isang event yon, sabi niya, yes, may movie kami ni Barbie. Yung nadulas siya dahil super excited niya. Diba? Yes po, syempre, merong Barda, sabi niya, diba? I think that was February or January. Diba? Nakaka-ember na naman, mamang, oo. Nagkanda leche-leche talaga yung schedule nila. Correct. At yan ang dahilan. Yung ano na yan. Oo. Di ba may picture sila, naka-block sila, oo, kasama si Dustin. Seryoso yung pinag-uusapan nila. Yun nga yun. Diba? Tandaan nyo yung isplok ko doon. Tandaan nyo yung isplok ko doon. May isplok ako doon. Sabi ni Barbie, hindi pwede mawala ang Barda. Meron kami movie at teleseries 2025. Diba? Sabi niya mismo. Meron na sila. Even ang manager ni David, sinabi niya yun sa interview. Diba? Meron talaga. Merong aabangan. Merong Barda. Diba? Naabangan. Kaso nga, may mga tao talagang And besides, mamang, dabing good artist ang GMA. Besides kay girl na dapat bigyan din ng project ng GMA para mag-boost ang career ng iba. Give GMA a chance to new artists, sabi ni Tita Divine. Correct, no? Naku. Ayan, naka 2 hours na pala tayo, mga kabarda. Akala kasi nila porke nag-click ang Barda, mag-click din ang J and D. Sad to say, wali. Yun nga, di ba? Hindi nila naisip yun. Pumasok agad sa kanila
mapaingay yung pangalan ng bata. Kaya pansin nyo, wala siya mga close friend. Di ba nadaho ko na yan? Daho itong actress na ito na iniiwasan dahil sa mga issue. Ang mga issue sa mga masusyonda. Diba? Inano ko na yon, binline item ko na before yun. Diba nga sabi ni David, kahit lolo at lola na sila, magkadikit at pansinin nyo yun. Ma'am Ella, pansinin nyo yun. Yun yung blind item natin last year. Daho itong young actress na iniiwasan at parang walang kaibigan na mga kaedad niya. Dahil putok na putok ang kanyang pangalan. At ayaw nga madamay sa mga issue niya. Kaya walang kaibigan at iniiwasan. Diba? Pansinin niyo si Barbie, ang daming kaibigan, diba? Ang mga dilulong Jilvid, nag-ask pa ng part 2 ang NSD dahil lang sa bracelets. Props lang ang bracelet. Tapos tayong mga Barda fans ang dilulu. Kaya nga no, tita, diba? Mga buwang talaga no. Tayo pa sasabihan nilang dilulo. Mas dilulo nga sila. Props lang pala. Naglolo ko yung sarili, no. So, well, anyway, mga kabarda, no, ayan, maraming salamat sa, ayaw ko man kayo iwan, mga kabarda, na rin, mag-alauna na, at meron pa akong, gigising pa ako ng maaga mamaya, kasi, may order kami, ayan. Uy, sa mga gustong umorder ng, pasta, okay? Sa mga gusto magpa-deliver ng pasta. Kaya kung malapit lang kayo along Maynila, along Pasay, ganyan. Along Maynila, along Cavite, along Laguna. Basta kaya ng Lalamove, okay? Gusto nyo pong umorder, ayan, po ako, paluto ng mga pang-restaurant pasta type. Grilled chicken Alfredo. Yung grilled chicken ko po, naka-marinate siya sa special marinade. Hindi lang yung pang-inasal, hindi. French style siya, French style. Tapos actually orange lemon. Tapos some aromatic seasonings. So basically, ang recipe ko po is recipe doon sa restaurant ko. Restaurant na binild up namin noon sa Saudi Arabia. So yung mga recipe noon, yun yung recipe ko dito sa pasta. Like chicken Alfredo, grilled chicken Alfredo, grilled pesto, grilled chicken pesto, tapos meron pa akong tawag dito, ano ba to? Parang ziti, baked ziti, pero non-baked siya. Baked city pasta, yon, baked city pasta. Pero hindi siya binake sa oven. So meron tayong isang tab. Kung gusto niyo umorder lang ayan, isang tab 150 pesos only. Okay? Isang tab na gano'n. Basta bukas papakita ako pag nag-live ako. So may order kasi kung ngayon, may order ako mamaya. So, kailangan kong gumising ng 5 o'clock, ayan, para, i-prepare. 30 pieces kasi yun. So, order sa Pagcom.
So, kung gusto nyo umorder, i-PM nyo po ako. At nag-ano po ako ng malaking tab. Malaking tab. Yon 1,130 ang isang tab. Actually, ang presyo nung 1,000 499. Kumbaga 1,500. Pero para sa inyo, ano ko na lang, 1,130 na lang. Diba? Or 1,150, pwede din. Pero guaranteed ko sa inyo yan. Guaranteed yon, pang restaurant ang lasa. Yung mga nabibiling sa restaurant na kakapuranggot, ang score mahal-mahal, diba? Yun ang matitikman. Kaya kung gusto nyo umorder, ayan, PM nyo po ako. Ito yung aking Facebook account, ha? Screenshot nyo po. Ayan. Yan po ang aking mga kabarda. Yan po ang aking Facebook account. Ayan. You can order, ayan, direct to my Facebook account. Ayan, sa Messenger po, no? Kung gusto nyo matikman muna for trial, pwede kayo umorder ng tab. Okay, isang tab 'yon na malaki. Okay? At 400 grams po yung pasta. 400 grams. So, talaga nakakabusog. Diba? So, ano tayo ngayon sabay-sabay. Kasi syempre magpapasokan na. So, kailangan business-minded na ulit tayo. Then, yun sa mga wala pang bag, ayan. Sa mga gusto ng bag, ayan. Meron po tayo dyan. Naka-sale po ngayon yan. I-grab nyo na. Meron po tayong basket dyan. Makikita nyo naman yung basket dyan sa comment section. Ayan po. I-click nyo yung basket na yan. Ayan yung basket. Makikita kayong basket dyan. Wait ito. Ayan, yung basket na yan, mga kabarda. Ito po. Ayan. Yung basket dyan, ayan. Click nyo lang po yung basket. Ito, ayan. Then, ayan po. Nakaano po tayo dyan, Ayan. So, click nyo lang yan. Dadali na kayo nyan sa, ayan, sa Shopee. Ayan. So, ano na po, naka-sale po yan. Naka-sale po yan. Ayan, 200, na lang yan. No? Limited na lang po yan. Limited stock na lang. Blue and green na lang po. Ayan. So, Korean po, yung mga anak nyo na mahilig sa Korean stylish bag. Ayan. Pwede po yan. Ayan, mga kabarda. Ayan. Ang cute niya. Ang cute. Ayan. Yan. So, i-grab nyo na habang naka-sale pa. Dati po siyang 800. Ngayon, 250 na lang dahil magpapasukan na nga. Diba? So, naka-sale tayo. Okay? Ang stock na lang natin is nasa around kulang-kulang 500. Kulang-kulang 500 pieces na lang. Ayan. Ha? So, i-ano nyo na po yan. No? I-grab nyo na yan, mga kabarda. Support niya sa sa ating businesses. At abangan nyo rin po yung thank you so much Ma'am Pekwa sa update. Ayan, regarding Barda. Salamat din po Ma'am Elodia Belarde. And of course, salamat kay Tita Tita Divine. Ayan. Thank you so much Tita Divine sa iyong palipad. Ayan, $10. Thank you so much, Tita Divine. God bless po. Thank you. Ayan. At salamat din sa mga kabarda natin. Ayan. Abangan nyo rin yung Mamang's strawberry